na ikaw ay bayaran. Magkano, Clavio, ang wig mo? Ano ba, Arnold, ang wig mo? Yan. Nolito, Gregorio, Sir Buds, ulitin ko tanong. Void pa ba ang order ni Bonoan sa DPWH dahil hindi na siya sekretary? Hindi ko po alam kung ano yung tinatanong yung void ba yung order. Pag yan po ay hindi kinilala ng susunod na sekretary, halimbawa po, inutusan niya na mag-create ng anong tawag doon? Investigative body yung DPWH. Eh sabi ni Vince Dizon, bubuwagin ko na yan. Di binuwag niya po. Ganun po yun. Okay. Magandang gabi po, sir. Late ako sa live mo ngayon. Wilfredo Tulin. Lishen, Sir Sandy Escolano. Maria Lisa Bascon Mareño. Sabi ni Soto sa Blue Ribbon, we are living in a time where some people are proud of what they should be ashamed of. Tanong ni Marcoleta, ikaw yata yun. Tama, kayo yun. Alam nyo kung bakit? Kanino kayo tumakbo? Kay BBM. Oh, alam nyo na sagot. Alam nyo na sagot. Proud ba kayo na si BBM? Soto, ikaw naman, no? Pinagtanggol mo pa nga yung 20 pesos na bigas ni BBM. Ano masasabi mo sa flood control project ng Kongreso kanina? Hindi po ako nanood. Alam ko, wala po akong ano dyan. Abangan ko na lang po sa mga dyaryo ang kanilang mga pinag-usapan. Wala po akong kagana-gana manood dyan. Tanong po, panahon na ba para mag-Indonesia 2? Ipapasok daw si Boeing na ombudsman para ipakulong si BP Sara. Alam po ninyo, yung mga panawagan po na ganyan, hindi ko po gagawin yan. Tsaka yan po, depende po sa tao. Iba po yung sitwasyon sa Indonesia, iba po sa atin. Bakit? Kasi po, meron na po tayong meron na po tayong people power, anong tawag doon? Nadala na po tayo sa people power. Nakadalawang people power tayo, nakadalawang tanggal tayo sa presidente. Pero yung umupo, nung tanggalin natin yung palpak na pangulo, yung umupo po mas palpak. Yan po ang kaya wala pong kagana-gana yung mga tao na mag-people power ulit. At nakita po natin, ang power natin, kaya pala sa botohan. Pero hindi po natin, ako halimbawa, sabik po ako sa rally. Nagtatanong nga ako rito, Kalaplasido, kailan na rally? Gusto ko po talaga magpahayag, gusto ko talaga sumama. Pero yung mananawagan tayo na patalsikin dahil sa people power, mahirapan po tayo dahil yung mga tao po, sawa na po sa kapwa people power at ang pinuupo, sila-sila din. Doc Buds, nakita ko yung USB ni Kong Toby Chanko. Ano kaya ang laman nun? At umiiyak. At umiiyak na parang bata si Janet Deng Baksha, Queen Garin at ni Benok Abante kanina sa HOR hearing. Talaga? Mamaya re-reviewin ko yan. Si Clavio ang pinakapangit na wala wig na nakita ko. Na naman, di pa rin sila busog. Arnold Clavio, kumusta na yung anak mo kay Ma'am Sara Balabagan? At magkano yung piloka mo na siya Shopee? Del Buena. Fox Lee, wala nang pag-asa ang Pinas, Sir Buds. Isa ka sa aking vlogger na pinaniniwalaan. Yung iba dyan, pera-pera lang yun. Yan. Bihira naman po sa mga vlogger ng Duterte ang pera-pera. No? Kasi wala talaga. Wala talaga kayo aasahan na pera. Pero hindi ko po sinasabi hindi kami kumikita kasi marami namang mga marami po nanonood ng mga Duterte. Hold order po sa lahat ng empleyado ng DPWH. May hold order ba? May hold order si Bonoan. Kung ipapatupad po yan ni Vince Dizon, okay po. Kung hindi, lusot na sila lang. Done like na boss. Clavio, gaano kasarap? Hindi ko alam kung
kung yan po ay ipagpapatuloy ni Vince Dizon. Yun lang po yun eh. Depende po kay Vince Dizon. Kasi sekretary po lang yung nag-utos eh. Pero hanggat hindi niya po binabawi yan, tuloy po yan. Yun yata yung gusto niyang tanong, no? Kung wala pong pagbawi si Vince Dizon, walang panibagong order na ipawalang visa yan, yung hold departure order na yan, tuloy po yan. Ganun po yun. Unless, so yung pag nagpalit po ng secretary, meron department order, still department order po yun hanggat walang department order na nag-uutos in contrary. O yung mga pinapawalang visa niya yung nagdaan. So department order, kung yan po ay department order, department order po yan, mananatili po yung department order na yan kung wala pong panibagong department order na kukontra po dyan. Ganun po yun. Kahit po, hindi po nakabatay solely yun. Ayan. Sa Blue Ribbon si Marcoleta lang nakaisip ng lookout bulletin sa immigration. Ito ang pupuntahan pag ang mga subordinates mo hindi natakot at walang respeto sa konstitusyon. Parang normal ang pagnanakaw at walang takot sa batas. Correct. 'Di ba sanayan lang yan eh. Parang yung mga hindi sanay magmura, pag nagmura talagang guilty sila. Pero po yung sanay na sa wala na po yan. Ganon din po yung paggawa ng mali. Kung sanay ka nang gumawa. Kaya nagtataka yung marami. Bakit ang babata? Bakit yung mga nepo babies? Bakit badong? Hindi ka ba naniniwala dun ng kasalanan ng ina o ama ay hindi kasalanan ng anak? Totoo po yun. Hindi po kasalanan ng anak yung kasalanan ng ama o ina. Pero mamanahin niya yung ugali na yun eh. Kung sa pamilya nila, normal lang yun. Nakikita nila, lalaki po yung bata na idol niya pa yung mga magulang niya. Wala siya nakikita kasing mali. At pag yan ang napunta sa kapanyarihan, yun ang tama sa kanya. Tama lang to. Kita niyo sumagot yung isa. Wala kaming utang na loob sa mga Pilipino. Hindi naman ganito, no? Ganito yung punto niya. Wala kami utang na loob sa mga Pilipino dahil binabayaran nyo lang kami sa serbisyong ginawa namin. Kita nyo? Baka tayo pa may utang na loob sa kanila. Maraming salamat sa serbisyo nyo. Pero Vince Dizon talaga, yung Ghost Project, i-rebid mo, babudgetan ulit. Antindi. Isang Pilipino sa pinakamahaba ang pasensya. Napatunayan, alam nyo kung bakit? Likas tayong masayahin sa buhay. Eto po yan pong pagiging ironic yan eh. Tayo po ang may pinakamaraming sakuna. Kaya tayo nakakasurvive dahil masayahin tayo. Tayo po ang mga tao na pag binaha hanggang dito, maglalabas ng mga floating sopa at mag-iinuman sa gitna ng kalsada habang may baha. Tatagaya ng mga naglalakad, pinipilit pumasok sa trabaho, umuwi ng bahay kahit hanggang dibdib. Tatagayan, kitagay naman. At magtatawanan tayo. Yan po ang ating means of survival. Nakita ko po, Typhoon Karina. Katrina. Isa po sa pinakasikat na bagyo sa Amerika. Puta, hanggang ano lang eh. Hanggang binti lang po, hanggang binti. Isang Amerikanong Wakanda Boys. Ang laking mama, hanggang binti lang. Halos mangiyak-ngiyak siya. Halos nangingiyak-ngiyak na Sa mga Pilipino yan. Kung hanggang binti na lang, nagwawalis na yan ng binahang bahay. Survival natin, yung ating pagiging masayahin
at the same time, yan din yung dahilan kung bakit tayo winawalang hiya. Dinadaan lang natin lahat sa patawa. 'Di ba? Imbes na magalit tayo, ginagawa nating katatawanan. Naghanap ng mga naghanap ng mga payong sa bibili ng sasakyan, maghanap ng libreng payong. Ginagawa nating katatawanan lahat eh. Di ba? Yan po ang problema sa Pilipinas. At the same time, yan din yung means natin. Yung pagiging masayahin natin, means natin ng survival, pagiging masayahin natin, yan din yung sinasamantala tayo. Pinagtatawanan lang natin yung mga congressman. Sabihin lang natin, mga buhaya. Tapos tatawa na tayo. Na-release na galit natin. Sa Indonesia, puta, sa galit nila, sinusunog na nila mga bahay ng mga congressman. Mga mambabatas nila eh. Members of parliament. Sinusunog yung mga luxury cars na nakikita nila. Tayo kasi may release tayo. Nire-release natin yung galit natin sa pamamagitan ng pagiging pinagtatawanan natin. Pag nakatawa na tayo, wala na, inuman na. Okay. Tuloy tayo sa pagbabasa. Allergic si Arnold, basta ang pangalan ng babae, Sarah. Yan. Sabi nga sa inyo, saan ka nakakita? Nasa bubong, naghihintay na rescue. May dumaan na TV crew na naka-helicopter. Biglang magagano. Kakaway, tuwan-tuwa. Kala mo nakakita na artista, nagkakawayan sa taas ng bubong. Naghihintay ng ano yun, ha? Gumaganon po. Mr. Pogi. Kung sa Duterte naman, isisi nila nakakagalit na. Kasi mukhang ginagawang bobo ang mga Pilipino. Boss Bats, bakit nga pala si Tulfo Rapi nag-walk out? Nag-walk out ba? Hindi ko alam eh. Nagtanong naman, tapos na yung pagtatanong niya eh. Hindi po walk out yun. Ano na yun? Kinakailangan na magtrabaho sa Rapi Tulfo in action. Hanggang ngayon ba may Rapi Tulfo in action pa? Ghost flood control pinondohan pero di ginawa. Ghost congressman hindi binoto pero nanalo. Abante, panalo tayo. Talo na, nakaupo pa. Pastor. Ay, binabati ko ang Kingdom Nation, no? Yung KOJC, 40th anniversary ng KOJC. Maraming salamat sa kabaitan nyo sa amin. Pinakamalinis na rin, sinaksak na liligo sa dugo, pupulbusin ko ang dibdib mo. Lagyan kita ng gripo sa tagiliran. Nolito Gregorio. Minandro orasyon. Tatay Badong, pahiram naman ang bimpo. Pupunasan ko lang ang luha ni Tulfo. Baka umiiyak pa din kay Senator Marcoleta. Ang tagal na reaction niya eh. Kinimkim niya yung galit eh. Alam niyo yun? Yung galit niya ay nag-ugat pa nung first hearing. Kinimkim niya yun hanggang sa second hearing. Patawa talaga itong mga Tulfo eh. Mr. Cabadong, kung nagawa nila ipa-aresto na illegal si PRRD, kahit walang arrest warrant, kaya din nilang ipakulong si BP Sara. Gagamit sila ng pera para masunod ang plan C. Pwede naman nilang pagtangkaan yan. Kaya lang, talagang ano na sila. Yan na po, wala na po talaga silang aasahan. Political suicide na talaga. Talagang, ang sunod po niyan, yung ginawa na ng tatay ni Marcos para sila mapanatili. Kasi wala na silang choice lalo eh. Si Abante wala talagang kaluluwa, pati kasamaan kinakampihan.
Kailan kaya magiging ghost ang mga kongresista na kontraktor? Sana maging ghost na sila. Pormahang Glock 9 kay Tatay Badong, batang-bata, nagnganganga. Meron pang RTIA Doc Buds, matindi ngayon, ginagawa niyang extension ng RP niya sa Senado, kapalmoks din. Boss, kaya binili ni Madam Diskaya ang luxury car. Baka mas mahal ang payong kumpara sa sasakyan. Yan.